So, good morning po sa ating lahat. Narito naman po ako sa aking highball. Mayroon naman po ako sa inyong ipapakita na recipe. Ito po ay ang ginataang langka. Ito po ang kanyang mga recipe. Mayroon po tayo ng isda. Mayroon po tayo ng agamang. At mayroon din po tayo ng sibuyas, bawang, langka, at napaka-importante po ang gata. Dito po ay yung gata po pinagdalawa ko. Piniga ko po yung una, itinabi ko, ito na po yung una. Tinabi ko po yun. At ito naman po ang pangalawa, linagay ko po sa isang kaldero. And then po, ang gagawin po natin dyan, magpipito muna tayo bilang pangsaw. Itong isdang ito, ito po ay parang tulingan at masustansya po ito. Iluluto natin ito, ipiprito natin bilang pangsaw po dito sa ginataang langka. Ngayon po, umpisan po na natin, iprito po muna natin ang isda. Yan. Yun po ang pagluluto ng ginataang langka. Ito po ang mga recipe niyan. Then po, ito nagsisimula na po tayo. Ito yung pangalawang gata. Itinabi ko, linagay ko sa isang kaldero. Dito tayo magluluto po sa kalderong ito. At ang At ang isda, una mo nating pituhin. Lagyan po natin ng mantika. Yan. Iprito natin yan, isda. Then, habang pinapakulo natin yan, ito po ang ating recipe ngayon. Recipe, ginataang langka. Alam mo po, itong langka ito, pambihira ngayon ang langka eh. Hindi pa po season. Kaya, mayroon po sa akin nagbigay. Ito po ay galing pa sa Malasiki. Kaya, nakalibre po tayo sa langka. Ang binili ko na lang po, itong isda. Then, pagkatapos, gata. Yun lang po ang binili ko. Ngayon po, simulan natin ang pagluluto at dinideclare ko po sa inyo na itong recipe ito magugustuhan po ninyo. Kaya don't forget na mag-like at mag-subscribe sa aking channel sa Jess Nebrea Caurel alias Lolo Mansong, ang madiskarting pagluluto ni Lolo Mansong. Yan. Amen. Yan. Yan po, kumukulo na. Painitin po natin. Baka dumikit po yung yung tulingan. Alam mo po ngayon na kailangan ngayon na diskarte lang. Ito po ako ngayon dito sa napakagandang lugar. Presko po ang lugar na ito. May magandang plano po ang Diyos sa akin dito. At ako naniniwala dito sa lugar na ito, patuloy na ako pagpapalain ng Diyos. Itong lugar na ito, tataniman ko po ito. Yan po, yan, malawak po ang lupa namin. Isa lang po ako dito sa mga katiwala. Kaya yung pinagkatiwala sa akin ang lupang ito, pinagmamalasakitan ko rin po. Dahil alam kong kapag ang isang tao magtiwala po sa atin, kung mayroon po tayong pagmamalasakit sa pinagkatiwala sa atin, mas lalo tayong pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya don't waste your time na kapag tayo po ay pinagkatiwalaan ng isang tao, lakipan din po natin ng pagmamalasakit. Kumbaga, ang lupang ito, tataniman ko. At itong tindahan na ito, itong
itong lugar na ito na napaka-presko, fresh air, ay tunay nga po na magiging maganda ito pagdating ng panahon. Dadami po ang tao dito dahil along the road po tayo dito. Kaya kung ano man po ang plano sa akin ng Diyos, susundin ko po ang kalooban ng Diyos para ako magtagumpay. Ay ngayon po, mainit na po ang mantika. Ang recipe po natin ngayon, ang lulutuin natin ay ginataang langka. Ginataan langka. Ngayon po, mainit na. Ilagay na po natin. Yes. Yun po, 4 lang po yun. Bilang pangsahog po yun. Yan. Habang piniprito po natin ito, mamaya pipiraprasuhin natin yon bilang pangsahog dito po sa langka. Ito po ang langka. Langka, pinakamasarap. Ang langka. Ginataang langka. Mapapasarap ang pagluto mo kung marunong ka magluto. Pag hindi ka naman marunong magluto, huwag ka na magluto dahil wala ka naman iluluto. Sige po. Ito po. Kumukulo na. Huwag po muna nating baliktarin. Hayaan po natin na ito po ay maging mapula, maluto, maging lutong-luto. At ngayon po, habang pinapainit natin ito, habang linuluto natin sa mantika, ang iba pong mga natin, ilalagay na rin po natin dito. Papakuluan na rin po natin ito. Bubuksan na natin ang isang isindihan na natin para iluto. Ito po yung pangalawang gata. Pangalawang gata po ito. Tinabi ko. Dahil ito po ang pampalambot doon sa dito po sa may sa may langka. Kaya po paghalo-haluin natin ang mga ingredient. Yan, binuksan ko na po. Papakuluan natin. Yan. Bago po natin yan, pag kumulo na yon, ilalagay na natin yung mga ingredients. Habang linuluto din po natin ito. Yan, balik na rin po natin. Yan, luto na. Yan. Yan po. Tamang-tama din po yung pangsahog. Masarap ito pangsahog. Alam ko kung ano pong pangalan ng isdang ito eh. Basta alam ko papangalawa ito sa tulingan. Yan. At ito din po naman haluin natin. Lagay po natin yung agamang. Ito po lang agamang na ito. Ito po yung patis na piniga ko yung agamang. Ang resulta po noon, itinabi ko yung patis. Then, yung patis na yon po, linuto ko. Pagkatapos niluto ko po, ibinold ko para maalis po yung Ayan, ito na po siya. Double purpose po, marami pong paggagamitan nito. Ang itabi lang po ninyo at pigain ninyo yung agamang, then lalabas doon ang pinaka patis. Pagkatapos, lulutuin po natin yon. Pag linuto ninyo, marami pong pakinabang yan. Masarap pong pangsahog yon. Parang agamang, patis ng agamang.
Kaya ito po, pang-saw din po natin ito. Lalagay po natin ito dito po sa may kaldero. Yan po. Then, baliktarin po muna natin ito. Yan, baliktarin po natin. Then, ilagay na rin po natin ang bawang sibuyas. Paghalo-haloin natin, papakuluan po natin yan. Then, ito pong, anong tawag po dito? Anong tawag po dito? Yan. Tanglad. Pinakamalaga po rin ang tanglad. Then po, ilagay din po natin ang luya. Ito po yung luya. Then po, paghalo-haloin natin yan. Yan, paghalo-haloin. Habang kumulo po yun. Nandiyan na po yung yung patis ng agaman. Hindi ko na po linagyan ng asin dahil maalat na rin po yun. Pampadagdag din po yun ng sarap. Yung patis ng agaman. Ito po, medyo luto na. Pahina-hinaan po natin. Ito po naman, ihahain natin, pagkatapos dudurugin. Yan, dudurugin po natin yan. Mamaya, paluluto-lutoin po muna natin. Gagawin natin itong bilang pangsahog. Wala po kasi ako dito, malayo ang palengke. Kaya lang sana mas masarap dito yung hipon. Yan, shrimp. Pero mapapasarap din po yung pagluto natin. Depende naman po yun sa pagluluto. Pag marunong ka magluto, mas lalo pang mapapasarap ang yung panlasa. Kailangan marunong ka lang magdiskarte ang pagluluto. Yan, isara na po natin. Ito din po, ito tayo halo-haloin po natin. Yan. Yan po. At ito naman po, ilalagay po natin ito sa dudurugin po natin. Yan, dudurugin po natin yan. Aalisin po natin yung ano bang tawag dyan? Tinik. Yan. Masarap po itong pangsahog. Yan po natin ng tinik. Napakalasa po nitong isdang ito. Bali, 4 po na isda. May natira pa po diyon. Ang gagawin ko po sa isdang yon, gagawin ko pong sinaing. Yung lutong Batangas na mayroong kalamyas. Natutuhan ko rin po ang paglulutong kalamyas. Naalala ko po yung Sireb Cleo. Masarap po yung
luto ng mga taga Batangas. Yan po, dinodurog na natin. Oh. Kailangan po, marami tayong alam sa pagluluto. Kailangan madiskarte tayo sa pagluluto. O yan, kumukulo na po. Habang kumukulo po ito, pwede na natin ilagay yung ito pong langka. Lalagay na po natin ang langka. Ang langka. Yan, papakuluan po natin yan. Yung langka. Habang kumulo yun, papalambutin natin sa unang gata. Yan. Medyo ano po ngayon, mahangin dito sa amin. Napaka-presko po ang lugar na ito. Yan. Wala po kasi sa akin maghahawak ng cellphone. Ayan po, dinagay na natin. Yun po ay papakuluan natin. Habang papalambutin po natin. At haluin po natin. Kasama na rin po dyan yung mga halo. Yan. Ko po, hindi ko na po ito linagyan ng asin. Dahil yung patis ng agamang, alat na rin po yun. Ang ginawa ko po doon sa patis na yun, linuto ko pa yun. Marami po ang magagawin po doon sa patis na yun. Kuminsan nga po, pag wala akong ulam, gumagawa po ako niyan at kinuha ko po ang ginagawa ko. Nagaano ko ng kamatis, sibuyas, at tapos yung agamang na yun, patis ng agaman, inahalo ko. Yun po ang buhay sa probinsya. Kailangan mag-diskarte ka para hindi ka magutom. Kung ano-ano na lang po ang dapat iluto mo dito. Dito po marami pong mapagkukunan ng hindi tulad po sa city, sa syudad, lahat doon binibili. Dito sa amin, dito sa probinsya ng Pangasinan, pag masipag ka lang, hindi ka magugutom. Yan po. Yan po ang mamaya po papalambutin natin yan. Yan, takpan po muna natin. Mamaya-maya magano. Ito po dudurugin natin. Pangsahog. Yan po. Masarap po yung pangsahog. Alisin lang po natin ang tinik. Ayan. Yan na po ang pangsahog natin. Yan po. Ito na lang po natitira, gata. Yung unang gata, pure na gata. Bitchin. Yan po. Yung iba po nito, meron pa akong natira, iluluto ko rin bilang para hindi siya umamoy. Ito po yung natira. Pinili ko lang po yung laman.
Yan, habang nag-aantay po tayo na lumambot ang langka, tabi-tabi muna natin ito para maging malinis. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Ayan po. Papalambutin po natin yan. Ito naman pong langka, ito malambot din naman ito. Madali kaagad dahil mura pa. Yan, takpan po muna natin. Ito naman po, iluluto natin to. Ganon po ang buhay dito sa probinsya. Salamat naman sa Panginoon dahil itong lugar na ito, mayroong tao na nagtiwala sa akin. Siya po ay nakabase ngayon sa sa Amerika. Kumbaga, siya po ang kapatid ng bayaw ko na ngayon nakabase po sa Amerika. At siya rin po ang tumulong sa akin nung ako po ay nagpapastor dito po sa lugar na nagsaing. Yan po, sinusuportahan niya ako. Kaya binabalik ko rin po ang papuri, pagpapasalamat sa Panginoon dahil mayroon po siyang ginamit na tao para gamitin ako sa lugar na ito. I do believe na sa lugar na ito, dito ako pagpapalain ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa tao na ginamit ng nagpapasalamat din po ako sa unang-una sa Panginoon dahil mayroon siyang ginamit na tao. Kaya ngayon po mainit na. Lalagay po ko na po yung Lord, I give you my heart, I give you my soul. Yan, may kulo na rin po. Yan. Yan po ang langka. Then, mamaya-maya po, papalambutin muna natin. Yan. Dito po sa probinsya, salamat naman sa Panginoon, hindi naman tayo ginugutom. Ang bahay po pala natin, nandun pa. Ang bahay ng kapatid ko. Ito po ang lugar ng nagsaing. Kalasyaw, Pangasinan. Yan po. Itong lugar pong ito,
Plano po namin dito, magtayo po kami ng karinderya. Ito na po. Kaya lang, yan po. Yan. Hallelujah. Yes. Lord, salamat. Yan, kumukulo na po. Kumilitaw na rin po ang gata. Yan, papalambutin po ng tamang-tama po yan. Pag yung natuyo na po yung gata, yun ang paglambot din po ng langka. Hindi po na natin ilagay yung ang sahog. Ito po yung sahog. Lalagay na natin dyan. Paghahalo-haloon din po natin. Yan. Wow, sarap. Yun po ang magbibigay silbi rin. Yung sahog nito. Ito rin po, pwede rin pantapin yun. Panlagay doon sa pag naluto yun. Yan. Nagpapasarap po sa ginataan. Anumang bagay, anumang klaseng ginataan, ang tunay na nagpapasarap po dyan ang gata. Kailangan po, wag natin tipiran ang gata. Yan. Kaya, kung gusto mo masarap ang panlasa mo ng ginataan, damihan mong gata. Mapapasarap talaga ang pagkain mo. Ito nga po, ito yung pure na gata. Yan. Pure na gata. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Yan. Malapit na po, malambot. Pag medyo konti na po yun, sa sabaw nito, ang gata po kasi, ang pinaka pangalawang gata, ginagamit po namin yun para pampalambot. Ayan, medyo malambot na rin po. Mayroon po dalawang klase po ang langka. Mayroon po na langka na minsan matigas. Makurasil ang tawag sa amin, makurasil. Pag sinabi makurasil, ibig sabihin matigas yun. Babalik ka rin po natin ito. Yan. Okay.
Takpan muli natin. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, I'll live for you alone. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Lord, I give you my heart. Ayan, malambot na po. Kaunti pa. Marami pa po ang sabaw. Saka po natin ilalagay yung unang gata. Ang nagpapasarap po dito yung unang gata. Malalasa natin ang sarap kapag natuyo na po ito. Okay. Papalambutin po muna natin. Takpan natin. Yan. Yan. Terus muna. Yan.